morning, everyone! Malaglag. Good morning, guys! Bah! On time ngayon si Kuya natapos. Deserve, maibaba, pababa. Si Mila, andun pa po sa taas ng bibihis. Good job, Kuya! Kahapon kasi, kung nakita niyo po sa vlog ko, very late po talaga to siya kahapon na bumaba. So, na-late din ako pumasok sa work. Kaya today, or kagabi, pinagsabihan ko yan sila ni Mila na, Ik ben een beetje te vroeg klaar, want het is nog donker buiten. madilim pa na sa taas. Sa taas? Sa labas. Puntalin natin. Mama, mag het licht ook aan? Okay, tumaan. Happy Tuesday, guys! Today ay Tuesday. Pero mag-work po ako today. Imbis na ano ko dapat, free day. Walang mangyayaring free day or day off today, guys. Kasi nga, nakipag-change off po ako sa ka-work ko. Sabi ko sa kanya, kung pwede, mag-work ako ngayong araw. Tapos sa Thursday, free ako. Kasi kuya, come here kuya. Punin mo yung mo, yung papel dyan. Kwento mo sa kanila kung bakit. Here, yung AFSM diploma mo. Kasi si Matthew po last week, Wednesday, hindi ko in-expect yun guys. Natanggap niya po yung, parang certificate para matapos na siya sa kanyang swimming lesson. Wala bang apelido dito? So, ayan guys. Yes po, si Kuya ay makaka-receive na po ngayong week or sa Thursday ng swimming diploma. Finally, after almost 2 years or 1 year and a half. Kasi si Matthew, repeater yan siya sa, Bath Ain. Buti na lang talaga guys, kaya natapos na din. Every Wednesday ko na ako maghatid sa kanya. Kaya today, magtrabaho nga ako kasi ang gusto niya Matthew, sa Thursday, nandun din ako. Kaya nung na-receive niya ngayong certificate, sabi ko sa kanya, sayang na hindi makapunta si mama sa, sa last day ng, before niya makuha yung diploma niya. Kasi nga, Thursday yun guys, October 16. So, may work ako niyan. Sabi niya sa akin, Mama, baka pwede makipagpalit ka o mag-ask ka sa work mo na makapag-free ka. So, naisip ko sa bagay. Hatid ako sa kanya ng hatid for almost 2 years din or 1 year and a half. So, kailangan, nandun din tayo, no? Tsaka pag ganitong mga milestone din po ng mga anak ko, guys, gusto ko din po talaga na nandun ako. Maka-proud lang, guys. Kaya magaling na pong maglangoy-langoy si Kuya. Dankjewel. Alsjeblieft. Hindi pwedeng mawala ang ating maligam-gam na tubig sa umaga. Try nyo ko ito lagi, guys. Maganda po ito sa katawan. Warm water. Minsan nga mag-lemon ako eh. Pero hindi ko pagsabayin. Kapag magkape din ako kay may nag-comment na subscriber, ang sabi niya, pangit daw yun ipagsabay. Kasi diba may may lemon tapos magkape pa ako. So naisip ko sa bagay, baka maging acidic din tayo. No? Kaya lang to, maligam-gam na ba to? Pwede na to. Ganyan mga ilim kong tubig dito. Ganyan po kadami sa umaga. Before ako kumain, before magkape, before magkain ng itlog, warm water muna. Hindi ko pa nga naubos. Pwede na yan. Importante na warm water kayo. Mag-milk na kuya? Ano po? Mag ik melk drinken in deze? Ano yan? Deze. Ay, yung bigay niyo po mo sa akin? Ja. Hindi ko pa naugasan yan, kuya. Oh. Kan je er dan een beetje water in doen en dan in de auto en dan melk erin doen? Hindi kay sa akin yan. Gusto nyo gamitin tong bigay sa akin nilagyanan, guys. Itong aking mug. Life is hard, but God is good. Gusto ko po talaga to. Tsaka from pa to, Norway. Hindi ko nakala na binili pala to ni Papa nung sa store. Kaya very din po to siya. Special para sa akin. Nak, basahin mo. It is in English. Life is hard, but God is good. Weet je wat betekent is dat? Ja. Ano man? Lief is hard. En... Ay, nakalimutan ko na gatas. Maar mama, ik wil heel graag deze erin. Hindi nga pwede yan dito. Nee, ik doe gewoon even zo. Onder de kraan. En kijk, en dan... Gusto mo talaga gamitin yan? Ja. Okay na. Linuan ni Mama.
Pag mamaya si Mila magtampo Si Mila guys, na problema na naman sa gusto kong ipasuot sa kanya. Ang ginawa niya, nagtago sa ilalim ng niya, higaan. Wala talaga kung babae kung suot. Minsan po, may mood yan siya na, sige, suotin ko yan mama, kaya yung binigay mo. Pero kaya ngayong umaga, yung mood niya iba. Tingnan natin kung sinong magwagi. Ay, hinayaan ko lang siya dun sa taas Ano po? Hayaan mo na. Huwag mong tingnan doon, kaya baka mag-away lang kayo. Wow! Kaganda naman ang damit ng princess na yan. Happy ikaw sa damit mo? Siyempre, ang nanang nagwagi guys. Suot niya. Pero pag uwi mamay sa bahay, diretso sa... Saan ka magdiretso pagka galing mo sa school, Mila? Halimbawa, nasa bahay ka na. Anong gagawin mo? Magpunta ka kay Liana. Kala ko mag-base ka agad Gusto na naman niyang makipaglaro mamaya pagkatapos mag-school. Si Kuya din, pwede na. Pwede na si Kuya makipaglaro ulit. Hindi ka na grounded. Pwede ka na ulit makipaglaro. Mga 2 weeks din to siyang hindi nakipaglaro guys, or pinagbawalan namin. Mamaya ko sa inyo ano sabihin. Ako na lang magsabi sa kanila mamaya, okay? Maar wel afvertellen als ik thuis ben. Ano po? Ik ben mijn stem een beetje kwijt. Opo, what? Wala kang boses. Ik kan wel praten. Wala. Ja, maar papa, maar Parang yung mata mo nak may hindi pantay. Mag ik kijken in de spiegel? Ano po? Mag ik kijken in de spiegel? Tingin ka. Parang yung mata niya ba? Maliit yung isa. Mama, Po. maar die kan toch ook... Dan gaat Matthew dan met zijn eigen vriendje spelen. En dan ga ik dan toch met Diana spelen. Opo, okay lang din. Kung gusto nyo, para sa kayong dalawa. Dito ka sa bahay maglaro o kay Liliana? Ik wil hier spelen. Okay, pag-usapan nyo yan mamaya ni Kuya, okay? Nou heb ik mijn stem weer terug. Yeah? Ja, hoor maar. Oh, yeah. Nasa school na yung mga bata. So, ikwento ko po sa inyo kung bakit si Matthew grounded ng 2 weeks, guys. Ang ginawa niya kasi ganito. Diba, minsan pinapayagan po namin yan silang makipaglaro sa mga kaklase nila. One time, may nakalaro yan siya ditong kaklase. Na dito lang din po nakatira banda sa amin. Siguro mga 3 to 5 minutes lang nilalakarin papunta sa bahay ng kaklase niya. Si Matthew, sinundo ni Marcel. Hindi nang punta doon ng aming Papa Bear, naglakad lang. Kaya malapit nga lang sa bahay. Si Matthew, biglang umalis doon pagkadating niya. Dito po kasi, may pagkadating ni Marcel. So, susunduin niya si Kuya. Explanation. Dito po kasi, halimbawa si Matthew nakipaglaro nga sa kaklase niya, dapat, before sila umalis sa bahay, magsabi yan siya ng thank you sa kaklase niya o nakalaro, tapos sa magulang na yun nga, pwede silang maglarong dalawa. So, si Kuya, ang ginawa, alam nyo, pagdating ni Marcel, umalis ka agad. Iniwan si Marcel kasi, kasi alam niya po papunta dito sa bahay. Si Marcel, tinanong siya, Matthew, anong sasabihin mo? Hindi good siya nag-thank you. Wala good siyang sinabi na thank you, Kylie, na nakapaglaro tayo. Salamat po na nakipaglaro ko kay Kylie. Walang ganong nangyari. Umalis bigla si Kuya, naglakad palabas. Iniwan lang si Marcel dun mag-isa kay kausap pa yung magulang nung kaklase nga niya dati. Kaya pagdating dito sa bahay, sabi ko ni Marcel, sabihin mo nga ngayon kay mama kung anong ginawa mo kanina. Nung sinabi yun ni Kuya, tapos in-explain sa akin ni Marcel, nag-init good yung tenga ko. Ang ginawa namin ni Marcel guys, kinausap namin siya, sabi namin, sige, hindi ka pwedeng makipaglaro next week. So, buong linggo po yun, hindi namin siya pinayagan na may makalaro. Pero, ang nangyari na naman, diba, sa linggong yan, bawal siya makipaglaro. Si Kuya, pagkalabas sa school, kaya sunduin siya ni Marcel, may dala na namang bata, may dalang kaklase kaya makipaglaro siya. Hindi sinabihan na naman siya ni Marcel na, Matthew, nag-usap na tayo, pinag-usapan na natin to, na wala ka munang makalaro ngayong linggo. Alam niyo ang sabi niya habang nandun si Marcel, pero walang magulang doon, yung kaklase nila yung kasama niya. Papa, gusto kong makipaglaro, gusto ko siyang isama sa bahay. Hindi, kalmado lang si Marcel. Hindi nga pwede kasi may usapan tayo. Alam mo yung nangyari, yung ginawa mo last time. Alam niyo yung ugali ngayon ni Matthew na may ganyan na po siya na parang minsan mag-ano yan siya na
Gusto ko tong gawin. Kahit bawal, china-challenge na po talaga kami ngayon ni Marcel. Siguro dahil din sa edad niya, kasi magsi 7 years old na siya, nagkakaroon na siya ng sarili niyang decision, mga gusto niya sa buhay. Pero kapag mga ganyan pong mga grounded sila, tapos hindi pa din nakinig, hindi kami susuko sa kanila. Uy, hindi namin yan sinusukuan, guys. I mean, kung ano yung sinabi namin sa kanila, kailangan din namin yung panindigan. So, ang ending, wala talaga siyang nakalaro ng araw na yun. Kahit magdabog pa siya o maglupa-lupa doon sa school. Hindi talaga pinayagan ni Marcel. So, in total po, kay ginawa niya nga yun, parang biglang umitim na naman yung ating camera. In total nga, 2 weeks. Imbes nga, 1 linggo nga lang siya hindi makipaglaro. Naging 2 weeks yun. Kaya nung week na nga yun, nag-grounded siya. Nagdala-dala pa siya ng kaklase na bawal naman. So, kailangan na naman ni Marcel mag-explain sa batang yun na hindi pwede si Matthew makipaglaro. Lumalaki na din kasi yung mga bata, no? Paano pa kaya, guys, kung mag-ano na yan, no? Teenager, no? Magkasarili na talaga makipaglaro. Kaya din po talaga yung challenge sa mga magulang natin. Ako nga dati, pasaway din ako nung, teenager days ko. Sabihin ni nanay, umuwi ka na, hindi mo na kumauwi. Ang ending, sinarahan ng pinto. Pero kayun nga po, as in guys, yan minsan yung parang, kami ni Marcel, hala ka, itong batang to, nagkakaroon na ng sariling desisyon. Pero kayun, kailangan lang din talaga namin maging consistent. Yan po talaga din yung key. Sa parenting siguro, maging consistent ka sa gusto mong gawin ng anak mo. Ngayon pa lang guys, kailangan na namin disiplinahin yung mga bata. Kay Mila naman, alam niyo yung challenge ko ngayon kay Mila, yung na-challenge ako, yung pagiging matampuhin niya, hindi normal. Kasi may gusto lang yan siyang gawin or hingin, tapos hindi ko binigay, magtampo na yan kaagad, mag-iyak, magpunta sa sulok. Ang ginagawa ko, alam niyo, bahala ka dyan umiyak. Sige, kung sinong mapagod, hindi man ako mapagod. Ang ginagawa ko, kaya siya sa hallway, pinapaupo. Doon ka muna umiyak. Hindi ko sure kung na-share ko na din to sa inyo sa previous vlogs. Kaya naisip ko kanina, parang hindi ko pa nakwento eh. So ikwento ko nga po sa inyo ngayon. Kaya parang hindi na oo. I-remind nyo na lang ako guys kung nakwento ko na itong kay Matthew. Nag-grounded siya 2 weeks ago. Alam nyo, may kasabihan din dito. Klein kind, klein problema, grote kinderen, grote problema. Ibig sabihin daw, hanggat maliit pa yung bata, mas maliit yung problema, tapos palaki sila ng palaki din ng palaki ang problema ng magulang. Ganyan daw guys. Parang maniwala, nagod ako dyan. Kay kahapon nga, di ba may bisita din kami sila, na nandito. Grabe din nila ka-wild, which is hindi po nila ginagawa kapag kami lang dito sa bahay. Kay sawayin man agad namin sila, pero kapag nandito po yung lolo-lola nila, tapos may extra bisita pa kapo, yung tito-tita, grabe ka-wild ni Matthew tsaka ni Mila. Nung pag-aalis ko ng mga bisita, alam nyo, nag-usap-usap na naman kaming 4, nag-meeting. Ganyan kasi kami minsan, meeting de avance. Anong nangyari kanina? Ulitin mo pa yon. Pero usap-usap lang yun guys, kumbaga pagsabihan lang namin. Nasaan yung natin? Ano yung ginagamit ko dito? Good luck na lang talaga while pa laki itong mga batang to. Pero kayon, kailangan talagang manindigan sa mga desisyon sa buhay. Bawa sa pagdidisiplina. Tulad kanina si Mila, di ba? Pinasuot ko yung damit na nga na gusto niya sa school. Nagtago sa kwarto. Pero ang ending, hindi ko siya nanalo sa akin, oy. Umayos ka, kay wala itong nanay mo. Karate ka na. Minsan po, namamalo ako kapag sobra na. Ganyan ako minsan guys, pero si Marcel, never good yan siya. O never ko nakitaan na namalo kayo ni Matthew sa Camila. More lang yan siya, yaw-yaw. Tsaka siguro, nadala ko din siguro yung experience kong bata pa ako. Kaya ganyan din po ako disiplinahin ng tatay ko. Si nanay, never ako nakatikim dyan ng palo. Siguro, kurot nga lang, pero yung tatay ko, grabe, mag-belt, walis ting-ting. Tapos minsan, habulin ka pa. Ganyan po yung yung experience ko sa tatay ko. Siguro nadala ko din yun na kailangan talaga disiplinahin ka para matuwid ka. Tingnan nyo ako ngayon, nasa abroad na.
Yung hindi nabubog nung bata pa, di ko alam kung Hi, tatay! See you soon! Pero alam nyo, kahit nabubog pa ako ng tatay ko nung bata pa ako, mahal na mahal ko yung tatay kong yan. Sabihin pa natin, may mga experiences po kami na parang growing up, masasabi mo talaga na grabe talaga yung tatay ko. Pero at the end of the day, kumbaga mas nangingibabaw pa rin po yung pagmamahal naming magkakapatid sa kanya. Kaya may mga experiences po din kaming magkakapatid nung bata pa na hindi din normal, guys. Nung naglasing-lasing pa yan yung tatay ko, hindi din madali yung pinagdaanan ng nanay ko dyan ba. Pero ngayon nga po, iba-iba din tayo ng way kung paano natin palakihin yung mga anak natin, paano natin disiplinahin. Sabi pa nga nila, may soft parenting, tapos may mga bugbog muna bago madisiplina. Siguro nasa ano tayo, nasa middle. Kaya hindi din ako laging mangbugbog, guys. I mean, hindi man bugbog na term. Mamalo, yung sapwet lang, ganyan ko lang yan sila, oh. Nahugasan din ng mano-mano, guys. Natapos na, oh. Yan po yung hindi mga nagkasya dito. Kasi kagahapon, or kagabi, hindi ko yung binuksan. Kaya yun nga, wala nang araw para sa solar. Today na lang. Kaya ito nga yung minano-mano ko, oh. Malinis na rin dito sa kusina. At ang ating gift mga nakarang araw sa pa-birthday. Very happy. Good talaga ako dito, guys. Tsaka proud na nakapag-provide na naman tayo dito sa bahay. Next year siguro, yung para naman sa CR. Or ano, upuan dito sa sala. May nag-comment nga na yan na lang daw next year hingin ko. Hingin to, oh. Kaya medyo ano kasi din to, malamig kapag winter. Leather kasi eh. Malay natin next year, guys, mabago natin yan. Siguro ganito na talaga pag patanda na. Pag may asawa ka na, may pamilya, yung mga gamit na lang sa bahay na kailangan, yun na lang siguro yung, ma-appreciate mo mga regalo. Samahan nyo ako next year, mamili, guys, ha? I mean, mag-isip kung ano yung, hingin ko kay La Marcel. Medyo mahal din kasi kung bangko. Baka, na lang. Something na lang siguro sa CR, no? Baguhin na lang sa loob. Pero kay mas mahal din yun kaysa sa bangko. Kay buong man yun. CR na kailangang i-renovate. Tingnan na lang good natin, guys. Tanggal muna tayo ng hugasin dito, guys. Katatapos ko lang kung mag-karaoke. Papasok na ako sa work. Pero kaya mag-alas 11 pa lang naman dito. Mag-alis ako mga 11:30. Yung magbisikleta na naman. Pero kaya tanggalin ko na muna itong mga pinagugasan para wala nang gawin mamaya sa Kaya mga bata, bantayan niya na naman mamaya pagdating. Lalo na kung may kaya si Matthew tsaka Mila na mga kaklase din. Kaya busy na naman dito sa bahay. Pero kayo nga, payagan namin sila ngayong araw. Ilang araw nga sa kuya na grounding. 2 linggo ba naman, guys? Sabi ko kanina, ni Matthew, Papa, Mama, pwede na ako makapaglaro o makipaglaro mamaya, please. Nagtanda na talaga din yan siya, guys. Kailangan minsan niya sa mga bata, oy. Yung mapakita mo na, seryoso ba? Sa mga consequences nila na ginagawa. Ganyan po ginagawa namin. Halimbawa, may mga nagawa yan silang mga hindi namin nagustuhan. May consequences yung kailangan matanggap. Para doon, magtanda ang bata, guys. Dahil palang nahugasan ngayon ba? A few moments later. Hindi normal ang panahon dito, guys. Utong na talaga. Alam nyo, pagkaalis ko ng bahay, medyo okay ako pa panahon. Pero kayo nung nasa kalagitnaan na ako, grabe, bigla ko mulan. Kita nyo ngayon, basang-basa ako. Hindi ko man dinadala yung pa rin ko. Pasaway. Ito yung typical Dutch weather po. Kaninang umaga maaraw, tapos bigla magulan. Buang. Happy birthday to me. Kita niyo to, guys. May pa-cake ako ngayon sa mga katrabaho ko. Kasi nga nag-birthday tayo kahapon. Ito yung binili kong cake. Chan-chadadan! Chocolate. Hindi na po ako nagkain. Hindi ako kakain nito sa kanina na lang. Kasi sunod-sunod na araw na akong nag-cake nung Sunday kahapon. Nung nagpunta din sila Binan. Tapos today na. Wag na. Para hindi din masyadong maraming makain ko today. Bawi na lang ako sa dinner. Pero kayo nga, ito yung pakay ko sa kanila. Pag mag-break time mamaya. Bye na everyone! Natapos na po tayo mag-duty ng 4 na oras.
So, nag-change off nga ako ngayon. Sa Thursday, free ako. Kaya mag-swimming si Kuya. Nag-grocery pala kanina ang aking Papa Bear. Hindi niya talaga tinanggal, guys. Kaya sabi niya, para daw mahol ko para sa inyo. Alam na alam niya kasi maggalaw. So, pinabili ko siya ng cereals po para kay Matthew at Camila. Kaya ito yung gustong-gusto ni Matthew at Camila sa umaga. At tinapay. Kaya ubos na rin po dito yung chocolate bread namin. Tinapay ulit, guys. At, ayan, may ham. May sausages para sa baon din ni Kuya at Camila. May ano din po tayo, fruits, saging. Dito din, pinabili ko din po siya. Kaya mag-ano sana ko ngayon, maggata ng ano isda. Pero ang iniisip ko, baka iprito ko na lang. Kaya nag-defrost po kanina before ako pumasok sa work. Tinanggal ko sa freezer. Sa mga dating na araw siguro lang tayo maggata, no? Tapos may sausage nga. Fruits ulit. Oil. At butter. Ito plastic para dito sa bahay din. Sa mga anik-anik. Ano pa ba? Yan. Lemon. At garlic. So ito po mga greenhouse ngayon. Ano Marcel? Ano lang palaman saan tinapay. Si Matthew at Camila, alam nyo, may na-recruit sa school. I mean, si Kuya ata yun kay kaklase niya yun eh. So, nakikipaglaro lang din po ngayon si Mila. Hindi niya na-recruit si Liana. Pero kung nandun sila ngayon sa likod, naglalaro, buti na lang din. Kaya nasa likod sila para makapag-vlog tayo, no? Anong nangyari kanina sa school? May narinig ako. Anong nangyari? Umalis na po yung naano nila. Recruit ngayong araw. Kuya! Ikwento mo sa kanila. Kawawa naman si Liana. No? Sheila hoor. Wat zegt de vader? Nou, Liana aan het troosten en zegt, nou, volgende keer komt Mila bij ons spelen. Yeah. Yung best friend kasi kanina ni Mila, guys, gusto pala siyang makalaro doon sa bahay nila. Si Mila ayaw kasi hindi daw siya nakadamit pang astig. Gusto niya muna umuwi sa bahay before siya pumunta doon. Kaya ang nangyari kanina, iyak daw ng iyak yung best friend niya. Alam niyo yung sinabi? Hindi na ako makipaglaro sa iyo, Mila. Pero kay kawawa lang good. Alam niyo naman kasi itong babae kong to, kapag galing yun sa school, tapos yung pinasuot ko nga sa kanya, pambabae po, magbihis po talaga yan siya kaagad. Pero kay kawawa lang yung niya, best friend niya kay, minsanan lang yan siya makipaglaro doon sa bahay nila. Mostly po talaga, dito sila sa bahay naglalaro. Pero kay today, in-invite siya doon, ayaw. Ayon, nagngal-ngalo kanina, sabi ni Marcel. Kawawa si Liana na ko, Yan ko yung pinaka-best friend ni Mila sa school. Kahit si Liana, sinasabi niya din sa magulang niya na yung best friend niya din daw si Mila. Pag nandito nga yan sa amin, guys, tapos sunduin niya siya ng nanay at tatay niya, may dala yan sila minsang prutas para kay Mila. Nag-isang anak lang din kasi yung si Liana. Kaya parang inaano siguro na parang magkapatid na din si Mila at si yung anak nga nila. Magprito na pala tayo ngayon ng isda. Kailangan on time nga kasi may badminton tayo tonight, guys. Today po ay Tuesday. 3 isda lang ngayon lutuin ko, prituhin. Jij mag gelijk afzwemmen met mijn café met mij in het zwembad. Yeah, ma. Hoor je dat? Yeah, alam ko yun, pero kaya wag na. Tingnan na lang kita, okay? Nee. Ha? Nee. Nag-request siya sa akin ngayon, kaya diba sa Thursday nga po, last na swimming na niya. Pwede po yung isang magulang na mag-join. Gusto niya akong mag-join, Diyos ko Lord. Makita nila yung mga kidlat na. Okay, ano yan? Hoy, magkain ka? Ja. Kakain tayo mamaya. Isa lang, wag na ha. Isa lang. Gustuhin ko man siyang samahan, guys. Mahiya ako, oy. Kaya kadami kong mga kidlat-kidlat sa paa. Tapos nakapang swimming ka dapat na. Good luck na lang. Wala man yan sila dito, yung parang katulad sa atin, na balot ka. Yung pang swimming din po. Dito kailan 2 piece. Hindi ba siguro 2 piece, pero kung pang swimming talaga, mahiya ako, oy. Hindi siguro kung mag-join kayo ng Matthew. Magtingin lang ako sa kanya. Kaya pwede din po na kahit walang mag-join na magulang sa pag-swimming or sa last swimming nga, manood na lang. Doon lang mag-upo po sa gilid.
Okay, ang kuya man nag-request. Ang una niyang request sa akin last week, na kailangan daw nandun ako. Which is gustong-gusto ko din, guys. Alam nyo, guys, yung pakiramdam ko na parang yung anak ko gagraduate na po. Kaya katagal na nga po niya dyan sa ano na yan, sa swimming lesson. Gusto ko pagod sana siyang ipa-continue sa diploma, bay, tsaka say. Kaso ayaw na ni Matthew, guys. Binibigyan din namin siya ng option. Baka ang next po ni kuya gawin is mag-karate or judo. Kaya para din sa sarili niya, mag-self-defense ba. Yan yung titingnan na para sa kanya. Si Mila naman po mag-start mag-swimming lesson sa February next year pa, pag mag 5 years old na siya. Kasabay nyo po si Liana, kaya ni-registered na din ang magulang. So same day sila tsaka time. Which is maganda kay para may kilala na kaagad siya doon once na mag-start. Kasi Matthew dati, alam nyo, hindi ko diyan siya magpaiwan sa swimming lesson. Nung unang, unang week, iyak ng iyak kapag iwanan. Kaya naging repeater po to siya, parang 7 weeks in total yung binalikan niyang lesson. Kaya repeater nga, kaya hindi ko siya maglangoy. Magtayo lang doon, tapos mag-iyak-iyak. Tapos yung ibang bata, maglangoy-langoy na. Kasi sa kanilang dalawa, alam nyo, si Matthew din po talaga yung hindi kaagad yan siya makihalubilo. Si Mila pa kay always on the go. Mila, nak, tingin ka kay mama? Usapin kita? Come here. Next time, pag niyaya ka ni Liana, hindi ka magsabi na hindi ka makipaglaro kasi hindi ka nakapang-astig na damit, okay? Okay? Minsan lang si Liana magganyan, tapos ngayon, nag-iyak kanina, kawawa naman. Okay? Maar Liana zei, zo naar binnen ja, want ik ga met je spelen. Bij jou thuis. Oh, bakit hindi siya nagpunta dito? Kawawa naman, baka sabihin ayaw mo sa bahay nila. Pero alam nyo guys, sa usapang yung palaro-laro, o palaruin ko sila sa ibang bahay. Si Matthew at Camila po, nakikipaglaro po to sila sa ibang bata. Pero hindi din po namin kaagad yan pinapayagan. Depende din po yan sa yung nakakalaro nga nila o nag-invite sa kanila. Kung alam namin, nakilala namin yung magulang, tsaka yung bata nga. Hindi namin sila hindian. Pero may mga times po na yung mga first time nila makapaglaro. Wait lang. Balik ka rin natin. May instances po na hindi namin yan sila payagan. Si Matthew nga dati, alam niyo, pinayagan namin to for the first time na may paglaro sa ibang bata. Nung napunta sa primary school. After 1 year pa yun guys. Kaya gusto namin muna na kilalanin muna niya yung mga bata, yung mga magulang din, makilala muna namin. So after 1 year niya dyan sa primary school, nung na-move na siya sa group 3 or group 1, doon pa lang namin siya pinayagan. Si Mila ang mas mabilis. Kaya ito kagad siyang may nakalaro. Hindi na kami nagantay ng 1 taon. May na kagad siya na-recruit. Tsaka nakikita na rin kasi niya, yung mga kaklase niya ngayon, naging kaklase niya na rin yun nung nasa nasa nursery or daycare ata yan sa atin. So hindi na din namin masyadong kailangan kilalanin yung mga bata tsaka yung magulang kasi kilala na namin. Ano ka na dyan? Okay. Maglangoy-langoy ka na. Nagbihis na kagad to ng niyo, pang-astig na naman. Anong ginawa nyo kanina sa school? Next? Anong kinanta nyo kanina doon? Anong ginawa nyo? Mom, we gingen naar nou in English. English? Ja. Anong words ang tutunan mo? Ha? Wij doen Anong English ang natutunan mo today? Hala? Again? wait a second. Wait a second? Pagaling mag-English ni Mila, guys. Je moet mij dragen. Mama, maar stop even. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Ito, gusto niya, moment kaming dalawa. Malaglag ka. Whoops, sige. Kita niyo yan, guys. Kagaling na mag-English ng ating Mila. Kaya hindi ko din po yan sila tinuruan mag-English.
mas tinuruan ko yan silang mag-Tagalog. Kasi sa school, natututunan din naman po yung English. Uy, kahit si Matthew, may mga English words na rin po yan siya na nalalaman. Ano ba? Wait for me. Wait for me? Wow! Water, water. Water! Water! What? Ano pa? Ano pa? Oh yeah. Tsaka sa YouTube din, guys. Play. Marami din po yan siyang napipick up na English words sa YouTube Kids. Maka-proud lang na yung mga anak ko nga din po, 3 yung lingwahe na ano nila, naiintindihan. Tsaka siguro, naririnig din nila siguro sa amin minsan, pag nag-uusap kami ni Marcel. Kaya minsan kami ni Marcel, Dutch or English. Kapag mahirapan ako mag-Dutch, English. Pero more on Dutch po ako sa kanya, kaya parang mas gusto kong mag-Dutch kaysa sa English. Kaya yung English ko mali-mali, uy. Di bali nang mag-Dutch kahit mali-mali, hindi halata, guys. Kaya ganun po yung technique. May nagpadala dito ng post, guys. May nakapangalan po sa akin. Ano to? Feeling ko para sa birthday. Ano to? May chocolate? Mama, chocolate. Kanino galing? Wait lang, basahin natin. Aww. Panano from Fong. Hip hip, hurra! Cuma. Kamalay siya. Tapos lang mag-iyak na ito, kaya nasermonan ng kanyang mahal na ama. Okay na. Hip hip, hurra! Ka-felicitate with your Fiara! Tingnan nyo, guys. Gawa siguro to ni Fong tsaka Lin. Mag ik hem hebben? Nakano good sa post. Lifor. Eh, chocolate pa. Parang ano to? Pistachio. Spidey. Lekker! Message ko ngayon si Fong. Leaf. Busog na naman, guys. Nakapaglinis na din po sa kusina. Nagasan ko ng mga kawali. Tingnan nyo to dito, oh. Nilagyan ko po ng panglinis ko sa namin, cooking clay. Kaya medyo may na siya, eh. Parang nag-buo-buo. So, ibabad ko to siya dyan ng mga, sabihin natin 5 minutes. Para makintab na naman mamaya. Paano? Kijk, maar dan ga jij dan een kunstjes met mij doen. Ik mag niet meedoen. Yung fel. Mamaya. Gusto kasi nito magtumbling, eh. Akin na. And try. Ano mo kasi yung paa mo, iangat mo. Okay. Sus, Ginoo. Kuya, alam mo yung kailangan gawin, di ba? Zo? Opo, roll. And try. Para makita mo kung gaano gagawin ni Kuya, tingnan mo. Like? Ik doe zo. Opo. Zo, een beetje op de kop. Opo, pero pag ganyan. Ik wil gewoon springen. Okay. Oh, that can. Okay, ikaw naman nila. And try. Waar gaat er met mijn rijtje? Just go. Tayo. Ik ook. And Ik try. kan het. Ik kan het. Ikaw din. And try. Een beetje hoog, mama. Boy, parang mainit ka, Manong. Oh, hindi. Baka malamig lang yung kamay ni Mama, no? Sik. Mamaya, doon sa taas yung temperature nyo. Parang mainit ko si Kuya ngayon. Als je niet mee op school was ik ook wel niet lekker. Hmm? Op school was ik ook wel niet lekker. Nee, eigenlijk nee. Diba, punta ka na doon. Kailangan hindi ka magkasakit kaya magsiswimming diploma ka. Oh, wakker. That's Nee, right. en oma slapen nog. Oh, yeah! Pero folk on the bike man yun. That's right. Eén, twee. Okay na yan. Diyos ko, walang katapos ang pagkikipaglaro dito sa bahay, uy. Oh, tingnan nyo. Ik was springen. Tampo na yan.